Beloved brothers and sisters in Christ, this is the time table of God's Word to fulfill. Amen? Ayon po sa pasimula po ng brothers and sisters ng ating pong pagbasa, mga brothers and sisters, this is about the birth of John the Baptist. Amen po? Amen. At ito po ay ipinahayag, mga kapatid, sa pananampalataya, if you remember, ni Prophet Malakay. Alala niyo po yon sa chapter ano po? Chapter 3 verse 1. Ang sabi po ay, "Now I am sending my messenger ahead of you, ahead of me, to clear the way. Then suddenly the Lord, for whom you long, will enter the sanctuary. The envoy of covenant, which you so greatly desire, already comes, say Yahweh of hosts." So makikita natin yung pahayag ng propeta, brothers and sisters in Christ, na ang sinasabi po, pagkasugo. Amen po ba? Amen. Sending. Sabi nga po rito ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, na kanyang ipadadala ang sugo niya upang ihanda ang daraanan niya. At sinasabi po rito ay na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. At darating siya, ang pinakakaintin yung sugo na ipapahayag ang aking tipan. So ang purpose, brothers and sisters in Christ, ay to send the messenger to fulfill the divine covenant of God, beloved brothers and sisters in Christ. Kaya ito po, ang sabi natin, kaganapan. Amen po ba? Amen. Ito po ay, sabi po, the timetable of God's Word, brothers and sisters in Christ, was fulfilled. Natupad po ba? Amen. Natupad. Amen po ba? Amen. Bakit sinasabi natin timetable ng salita ng Diyos na natupad? Everything is under His Hello? Ang lahat ay sa Kanya. Ano po? Everything is under His control. Everything is under control. Salamat His po, control, brother. Pagkat ayon po sa nasusulat sa aklat ng Ecclesiastes, naalala niyo po yon? Everything has time. Sa chapter, anong chapter yon? Chapter 3 din, ano? Opo. Oo, sa chapter 3, na mababasa niyo po doon that everything was, sabi po, given for every timetable, brothers and sisters, according to God's divine plan. Amen. Amen po ba? Amen. May sabi po dito, brothers and sisters in Christ, there is a given time for everything and a time for every happening under heaven. Sabi sa unang talata ng Ecclesiastes, chapter 3, a time to giving birth and a time for dying. A time for planting and a time for uprooting. So, may panahon ng pagsilang, ang sabi po, at meron din pong panahon ng pagkamatay. Hindi po ba? Panahon ng pagtatanim at panahon ng pag-ani. Amen po, brothers and sisters in Christ. So, kung titingnan natin ang aklat na ito, no, mula po sa unang verses up to the following verses, inilalarawan po yung timetable ng God. Amen po ba? Amen. Meaning, naka-timetable ang lahat. Di po ba? Amen. That even the apostles, if you remember, doon po sa Acts chapter, I think that is Acts chapter 1 verse 7 yata yon. Meron tayong mababasa doon that even the disciples ay nagtanong po yan sa ating Panginoon tungkol po sa kung itatatag na po ba ng Panginoon ang
ano po, kaharian ng Israel. Bababasa niyo po yan, brothers and sisters, sa Book of Acts chapter 1, 6 po, no? And 7. Nakasulat po ay ganito. Okay, sa chapter 6 po, na magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Then, okay, sir, thank you po. Sumagot si Jesus. He said to them, it is not for you to know the times or date that the Father has set by His own authority. So, talagang ang lahat ng bagay naka-timetable. Amen po ba? Amen. Katulad po ng pahayag ng ating kapatid sa first reading. Amen po ba? Amen. Kung papaano po itong si Samson, ano? Si Samson po ay dumating ayon po siya tinakda ng Diyos na magaganap sa pagliligtas sa kanyang bayan. Amen po ba? Sa lipi at mga inapo ni Abraham. Amen? Amen. Ang lahat ay itinakda ng Diyos ayon po sa tamang oras. Kaya kung mapapansin natin, sa atin din ngayon, yung pagtitipo natin ngayon natin marirecognize bakit po tayo ngayon nagkakaroon po, brothers and sisters, ng banal na karunungan mula sa salita ng Diyos. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Itinakda lang. Kasi dumating na yung timetable ng salita ng Diyos sa buhay nyo, sa buhay natin. Hindi ba? Opo. Sa tagal-tagal ng panahon ng ating pagkikinig ng salita ng Diyos, Ngayon na. lalala niyo yan? Opo. Ba, ibisuin mo, ilang taong ba yun? Wala, siguro nung nililigawan mo palang si sister, sinisimba mo na yan, palagay ko no? Kung hindi pa oras pa rin. Oo, di ba? Sabihin, sinisimba mo na yan si sister nung nililigawan mo pa lang. Hindi po ba? O na hanggang sa maging girlfriend mo yan, sinisimba mo yan. Ang ibig ko sabihin, dinadala mo siya sa simbahan at doon ay nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Amen po. Amen. Pero, kailan lamang dumating, brothers and sisters in Christ, ang takdang oras o panahon na kayo po ay nagkaroon ng understanding, nagkaroon po ng desire, nagkaroon po, brothers and sisters in Christ, ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ilang taon na ho ba kayo ngayon? Bata pa raw siya. I-retire ka na eh. Batang isip po. So, malapit na sa Batang isip na batang isip. sa bingo. Amen po ba? Amen. Yan po yung katotohanan, brothers and sisters in Christ. Because everything, brothers, lahat po ng bagay ay nasa timetable ng Diyos. Amen. Yeah. Amen po ba? Amen. May time ng pagsilang natin at merong time ng pagkamatay din natin. Amen. Amen po ba? Amen. Hello? Amen. So itong gospel natin ngayon, no, na atin tinatalakay yung timetable ng salita ng Diyos na dumating na sa atin. Amen po ba? Amen. Na ang sabi nga po ng una mga pahayag ng ating kapatid, brothers and sisters in Christ, ay ano po mga kapatid? Anong sinasabi po ng ating kapatid kanina? Ano ang na-pick up nyo na nasalita po sa ating kapatid? Tayo, Natanong ko lang. tayo ginawa ng banal. Ha? We have to offer our lives na banal. Ayan. Pinagiging banal tayo ng salita ng Diyos. Meaning to say,
yung timetable ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, pinagiging banal tayo. Amen. Kaya kasi sinasabi ng Biblia, be holy as your Father in heaven is holy. That holiness, brothers and sisters, is not come from our own knowledge. Hello? Amen. Or kung ano man ang position meron tayo. Kung hindi sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Di po ba? Na siya may kapangyarihang espiritual na nagbibigay sa atin ng buhay kabanalan. Giving us a holiness through the power of the Word of God, as what Jesus said. That the Spirit gives life, flesh counts for nothing. My word is spirit. My word are spirit and they are life. And that life, brothers and sisters, is the light of our life. Amen. From the Word of God, who is with God in the beginning. Amen? Amen. That all things was created through Him and for Him. In according to the Gospel of John, chapter 1. Amen po? Amen. Verse 1. Kaya pinahayag ito sa atin ngayon, kapatid. Para mas lalo natin maintindihan ano po ang banal na kaganapan mula sa simula ng panungkala ng Diyos sa atin ngayon. Ganito po ang kwento sa Gospel. Amen? Amen. Na ito pong si Zacarias, isang pare, isang high priest po ito. No? Na kinabibilangan po siya, brothers and sisters in Christ, sa mga punong pare. At taon-taon sila po ay nagpapalabunutan para sa, Susunod. para po saan? Mag-o-offer. Pagsusunog ng insenso sa loob ng Holy of Holy. Amen. Yeah. Amen? Amen. Iba po ang holy place at iba yung Holy of Holy. Doon po nagsusunog ng insenso. At siya po yung nabunot. Amen? Amen. So, nung siya po ang nabunot, brothers and sisters, siyempre po, siya po ang gaganap ng tungkulin na iyon. Amen po. Amen. At dahil po diyan, mga kapatid, sa pananampalataya, doon po sa loob ng templo ay na-encounter niya po ang anghel na sinugo ng Panginoon Diyos. Si Gabriel. Amen po? Amen. At ano ang sinasabi ng Gabriel sa kanya, brothers and sisters in Christ? Don't be afraid. Apo? You pray. Anong sinasabi sa kanya? Don't be afraid. Magkakaroon siya ng Anak. anak. Ang sabi po doon na, brothers and sisters in Christ. Amen. Bakit po? Kasi naging kalugod-lugod siya. He is worthy to God. Kaya nga po, sabi po doon, no, dahil sa paningin ng Diyos, namuhay siya ng tapat, kapatid, kaya po, binayayaan sila, no, ng anak ni Elizabeth. Na bagamat imposible sa katandaan nila. At baog pa sila. Amen? At the same time, baog pa itong si Elizabeth. Amen po ba? Amen. Pero, ano ang sinasabi po ng gospel natin? Sa kasaysayan po ng paglalarawan na ito, bagamat ito po ay napakahaba ng kwento, brothers and sisters in Christ, sa kanilang conversation, beloved brothers and sisters, ay makikita po natin na sinasabi po dito, brothers and sisters, na ang anghel ng Panginoon na nagpakita po sa kay Zacarias, beloved brothers and sisters, ay may dala-dalang mabuting balita. Amen. Amen po ba? Amen. Yung dala-dalang mabuting balita. Na ang mabuting balitang ito, brothers and sisters in Christ, ay nakatakdang mahayag.
Kasi po ito ay nasa table ng Diyos Amen. na ipinahayag ng mga propeta. Amen. Amen po? Amen. Na ang layunin is to prepare, ihanda. Ihanda. Amen po ba? Amen. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. At ito pong naging anak po nila na sinasabi pong pangangalan ng Juan, brothers and sisters, ay mayroong pong layunin na maging instrumento siya sa pamamagitan ni Juan, ni John the Baptist, brothers and sisters in Christ, para panumbalikin ang relationship ng bawat pamilya. Amen. Yun ang sinasabi po dito. Opo. Ano po, brothers and sisters in Christ. Pero tingnan natin kung bakit po, mga kapatid, itong si Zacarias ay sabi po dito sa istorya ay napipi. Siya naniwala. Ha? Hindi po siya naniwala. Hindi siya kasi naniwala. Amen po ba? Naniwala nga na. Hindi siya naniwala eh. Sabi po dito, no? Kaya nga po mga kapatid, kung naiintindihan lamang ng maraming Kristiyano kung bakit po siya nakakapakinig o tumatanggap ng salita ng Diyos, brothers and sisters in Christ, tiyak yun. Magkakaroon po ng spiritual ang tao, yung pagsilang ng spiritual ng Diyos sa puso ng tao, sa puso ng Kristiyano, sa puso ng mananampalataya. Amen. Amen? Amen. Katulad po ng isang pahayag dito na sinasabi pa ni Zacarias, paano siyang makakatiyak? Ang sabi po ng Gabriel na siya po ay nasa harapan ng Diyos, pakinggan natin ang mga sumunod na mga verses. Pakinggan natin. Ang sabi po rito, beloved brothers and sisters in Christ, sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Sinugod niya ako upang dalhin sa iyo magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniniwala sa sinasabi ko matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw nga ay magiging pipi. So naging pipi po siya. Amen po ba? Amen. At siya po ay hindi na nakapagsalita hanggang sa araw na magkaroon po ng ganap na katuparan ang sinasabi po ng Angel Gabriel sa kanya. Kaya po, nagtataka ang mga tao bakit siya tumagal sa loob. Inakala nilang na siya ay nakakita ng pangitain. Amen po ba? Amen. Nakakita siya ng pangitain. Kaya nga po paglabas niya, puro senyas na lang. Bakit na lang puro senyas, brothers and sisters in Christ? Hindi na po salita. Ha? Kasi pipi na eh. Pipi po ba? Kaya senyas na lang ang kanyang ginawa, brothers and sisters in Christ. Kaya't mapapansin natin na yung paglilingkod na ito, brothers and sisters, ni Zacarias, kahalintulad yan ng paglilingkod na natin ngayon. Amen po. Amen. Sapagkat sabi nga po ng aklat ng Roma na madalas natin dinadaanan sa letter ni Paul to the Romans sa chapter 8 verse 28. Madalas natin ito nadadaanan. Romans 8:28. Okay, ano nakasulat? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam, sabi po niya, brothers, alam natin lahat, mga kapatid sa pananampalataya, no? Ang lahat ng bagay
na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa mga nagmamahal sa Kanya. Alam ng Diyos yan. Kaya nga sinasabi po rito, brothers and sisters in Christ, no, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag tayo ngayon sa isang banal na layunin, brothers and sisters in Christ. Ang alin po? Ang makapakinig tayo ng salita ng Diyos na nakatakda po ayon po, brothers and sisters, sa banal na panukala ng Diyos na ipagkakaloob sa atin, isisilang sa atin din, brothers and sisters, ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Hello? Amen. Upang sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo. Amen? Sapagkat kung walang Espiritu ng Diyos sa atin, hindi tayo kaisa o kabilang kay Kristo. Amen? Na siyang itinakdat sinugo, brothers and sisters in Christ, kung si John the Baptist ay naging instrumento upang ihanda ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng espiritu ni Elias. Hello? Ako po'y naniniwala din na ang kapangyarihang espiritual ng salita ng Diyos na ngayon ay atin tinatanggap ng may pananampalataya, naniniwala po rin po ako, brothers and sisters, na gagamitin ka ng Panginoon katulad ng ating kapatid na nagbigay ng inspirational talk, brothers and sisters, upang ihanda rin po ang daraanan ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Amen. Di ba? Amen. Hello? Amen. Kahit sabihin pa natin na tayo nakapag-aral, marunong bumasa, or nakakabasa. Amen po? But yung timetable of yung spiritual power of His divine anointing, wala pa po sa atin noon. Wala pa rin kay sister noon yan. Wala pa kasi yung time. Hello? Kung ano ang napakinggan nyo ngayon sa Kanya, sa atin, at sa mga brothers and sisters in Christ, yan ay palatandaan na dumating na po ang timetable ng salita ng Diyos na magpapabanal sa iyo at sa kapwa mo. Amen. Amen? Amen. Ito po ang sinasabi. Puntahan natin ang Galatians chapter 4 verse 4.